So itong area na to, paakyat to guys. Papakita ko sa inyo. So pwede naman yung sinasabing rektahang top, rektahang akyat ano. Pero kasi ano yan, situational yan. So for example, full stop, tapos tapak. So yun yung rekta. Pero kapag ka kasi yung nabitin ka lang, nabitinan, pwede kang mamatayan pag ganun yung ginawa mo eh. Sige, dito na tayo, packet eh. Ito kasi pababa dito eh. Ito, uphill. Ito yung hanging, bitinan. Ganyan slow down, minsan di mo yung pwedeng basta-basta i-release ang clutch mo kasi mabagal yung flow eh. So pag alam mo nang tuloy-tuloy na, saka mo na lang siya i-release, tapos yun, maintain mo na lang, tapos pabagal ulit, clutch in ulit, ganun ulit, control ka ulit, full stop kasi tumigil na sila. Mag-7 tayo dito sa okay. Pitpitan mo na si Papa mo dahil mag-abuti na naman niya ng siyam-siyam. Pitpitan mo siya. Sinasarado naman yung nata. Barefoot pedal cam. So ito na yung request nyo guys. Labas tayo ng parking. Hindi ko naubos tuloy yung ano. Shit, may kailangan. Hindi pala, Yun. hindi ko pala na punasan yung kabila ng dito. Ako muna. Ganun talaga. Ano ba? 4:20. Aga pa pala eh. Dadaan pa ba ng Chongsan? Ilak mo na. Bye. Bukas na mag-grocery nga rin. Ha? Oo, bukas na lang. Umaga. Kasi kukunin ko rin yung phone sa akin. Nangyari dito. Asan kasi yung fan mo? Yung businahan mo kasi. Ay, masasagasaan tayo kung kabayad ka dyan. Ayaw tumabi oh. Type, ayaw. Talaga ako na. Ayaw niya. Pilay na yun. Ayun na, binulong. Tigid! Oo naman kasi yung aso dun sa kalari. Hindi na ipasok sa loob.
630. Tingnan ko. Bukas pa ata yung Chungsan 650 eh. Ha? Ba't ang aga naman? Dito na yung bagtart. Kasi kung bukas na ano. O dyan na. Naka-play ba yun, ma? Yung nga. Hmm. Kaya mo na. So, doormat natin. So, meron guys nagtatanong, bakit pagka nagmo-multiple tap ako sa gas pedal? So, nasagot yan ni Sir dun sa ano, meron nag-reply sa atin. Thank you for sharing, Sir. So, yung practice kasi na yun din yung nakasanayan ko. Yun, like I explained dun sa ano, or like how it was explained dun sa comment. Ang multiple tapping kasi, ito yung mas accurate mo kasi mako-control or matitimpla yung RPM mo yung gauge. Especially kapag meron kang target RPM sa paakyat. For example, ang target mo is 2K. Kapag nagbo-multiple tapping ka, na-maintain mo yung RPM mo sa 2K. Kasi kapag rekta tapak, pwede namang gawin yun eh. Especially, it works kapag yung mga nasa full stop ka lang. From full stop tapos arangkada, pwede mo irekta. Pero, in my case kasi, in my experience, kapag gagawin mo siya pang bitinan, yung mabilisan, may tendency na mamatayan ka. Kaya, dun pumapasok yung multiple tapping sa pedal, and it's, para sa akin, it's more safer and accurate kasi ano eh, may control ka sa pagtimpla ng RPM mo eh. Hindi siya tataas sa 2K, hindi rin siya bababa sa 2K. So by the time na mag-clutch control ka na, mag-release ka ng clutch mo to bite point, ano na, na-maintain mo na yung RPM mo, na-reach mo na yung goal mo na nasa 2K RPM ka. Unlike kapag bibiglayin mo siya, yung rektahan, isang tapak, minsan may tendency mag-over rev yan. So, syempre kawawa na may makina kapag kagano'n. At the same time, yung clutch din. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung rekta. Try natin rumekta paakyat. Pinaon ko rin yung tsinelas ko guys. Mamaya isosot ko yung tsinelas. Ito yung tsinelas na gamit ko nung yung first time na dinadrive ko yung, or like first time na nakuha ko yung Vios, na hindi ako sanay. Yung feeling ko sumasabit tong tsinelas na to sa floor. Tapos pag magre-release ako ng clutch na sumasabit siya. Umagasgas siya sa floor mat, kaya naiilang ako nung time na yun. Hanggang sa yun, na-realize ko yung mistake ko dun. At like I explained during my previous video, dahil yun sa pinsan ko na yung taga Manila. So shout out sa'yo. Siya kasi kahit anong suot, okay lang, komportable sa kanya mag-drive eh. Kahit malaking tsinelas, parang wala lang sa kanya. Eh siya, kung compare mo yung paa ko sa paa niya, mas maliit yung paa niya. Pero nakikita ko yun pag nagda-dive yun, ang laki pa ng tsinelas eh, parang wala lang sa kanya. Feeling ko nga kahit nakabota yun, makakapag-drive pa yun. Gago!
So Sunday ngayon, wala namang hindi ganun kabigat ang traffic. Alas 4 na rin kasi. Pero kanina ano eh for sure kaninang mga umaga mabigat ang daloy ng traffic dito. Five ang start ng pulong. Kala ko ba 5:30? Weekdays na po ang 5:30. Wait. Kanina umaga pa yan ang message na kayo. Tapos another thing pala guys. So ito kung dito ko ba dapat i-explain or sa ibang Sa video. na sorry, ngayon ko lang nabahas. Kasi Siguro sa next na lang. Sa next na sa next video natin. mga pulis pa dyan na Nagmamadali kayo. Hindi kami nagmamadali. walang palaban pa eh. Hindi kami okay. May service space dito matagal na. Kasama sila dito, babalik daw ng Davao. Joey Pass pala yun. Hindi niya kinaya sa tercere kaya binalik ko ulit sa segunda. Tapos kung makapansin nyo dun guys, mabilisan tap ako. Mabilisang double tap. Mas magaan lang kasi tansyado ko naman na yung galaw ng dog yan. Gano'n ulit ako, balik primera naman. Mabilisang tapping lang, tsaka magaan lang. Kasi kuha ko naman yung galaw ng RPM ng sasakyan eh. Hindi mabigat yung paa ko. Kaya mas ideal siya and mas accurate siya kapag multiple tapping. Hindi rin naman siya nakakasama sa transmission natin kasi tutuusin hindi mo naman siya na-overrev eh. Hindi mo rin siya na-underrev na hindi pong pag nabitin ka sa matarik hindi ka kinukulang sa RPM kasi nai-hit mo yung target mo kapag nagmo-multiple tap ka bago ka palang mag-release ng clutch. Pa familiar sa clutch control kung yung tinuturo ko or yung sinasabi kong half clutch bite point pagka sa uphill meron tayong video niyan pwede nyo panoorin so meron namang timestamps yun check nyo na lang ano yung mga methods pero usually dalawa lang yung ginagamit natin na method eh. Either 7 or yung mabilis at rektahan natin ng clutch
Yung handbrake kasi usually talagang nag-a-apply lang naman yan sa mga beginner mga hindi pa sanay. Eventually kailangan din nila mag-adapt dun sa second and third method, which is yung pag-7 mo or yung yung sa advanced method. So itong area na to, paakyat to guys. Papakita ko sa inyo. So pwede naman yung sinasabing rektahang akyat ano. Pero kasi ano yan, situational yan. So for example, full stop, tapos tapak. So yun yung rekta. Pero kapag ka kasi yung nabitin ka lang, nabitinan, pwede kang mamatayan pag ganun yung ginawa mo eh. Ay, nag-start na sila. Lakas pa! Sabihin mo kasi mama, lakas ang bagsak niya. Ay, hi tita! Kumusta po? Na mama niya. Ay, condolence tita. Okay naman po. Kumusta kayo tita? Okay. Sige po. So kaya dun sa pinakita ko kanina guys, mas inaano ang sineshare ko sa inyo is yung multiple tapping. Kasi sa ganung paraan meron kayong accuracy kapag tinitimpla nyo yung RPM nyo. Kinukuha yung RPM nyo. Okay, next. So sa part na yun, either way pwedeng yung rekta, pwedeng yung gawin itong packet na to kanina. Pwedeng rekta pagka yung galing kayong full stop, or pwede yung tinuturo kong pwede rin yung 7, pwede rin yung clutch control, yung half clutch bite point. So yun yung mga mag-a-apply. Kaya papakita ko sana dito yung itong packet na to saglit. Mag-switch ako from segunda to primera. Meron kasi tayong isang nag-comment na one time nabitin siya sa segunda, patarik, tapos di niya maipasok yung primera. Hindi ko rin alam kung ano yung tendencies bakit nangyayari yun. Kasi sa experience ko naman, especially kung mabagal lang naman yung flow, yung takbo ko. So kunwari paakyat, matarik, naka-segunda ako, tapos unti-unti medyo bumabagal yung momentum ko, bumabagal yung takbo ko. So sa segunda, bumabagsak yung RPM ko, hihina rin yung
sasakyan sa hihina rin yung hatak ng makina, kaya kailangan ko bumalik sa Primera. Sa experience ko kasi, pag ibabalik ko siya ng ano, hindi na ako nagre-rev much eh. Minsan, babalik ko lang kapag alam ko nararamdaman ko nag-slow down na yung sasakyan. Aagapan ko na siya, ibabalik ko na siya sa Primera. Pero, pinaka ano ko dyan, pinaka safe na ma-recommend ko dyan, kapag approaching kayo sa patarik, kuwari patag pa naman sa ano no, patag pa na area, tapos biglang paakyat yan na ano, taas talaga ng kalsada. So gets ko no na minsan pag maluwag yung kalsada, aakyatin nyo ng may buwelo kayo na nakasegunda. Pero pagdating nyo sa mga kalagitnaan, doon na nabibitin yung sasakyan, may tendency na ano. Pero mas better kung sa mga ganong ano, paakyat, matatarik na kalsada, i-primera nyo na agad bago kayo umakyat. Tapos i-maintain nyo na lang yung speed nyo, i-maintain nyo na lang yung RPM nyo hanggang sa makatagos kayo or makarating kayo sa medyo patag na part. And dun, saka kayo bumalik sa segunda ulit. Ang goal nyo lang is maparating nyo lang yung sasakyan nyo nang nakaprimera dun sa ano. Hindi nyo naman siya kakatawin eh. I-maintain nyo lang. Kasi sa pag mga ganyang akyatan, hindi naman tayo nagmamadali eh. Hindi naman tayo nagmamadali na makaakyat agad eh. Ang goal lang natin is basta makarating tayo dun sa patag na part after nung matarik na kalsada. Parang yun, yung sa driving ko sa Quirino, hindi ko kailangang bilisan. So, ano lang, steady lang. Kahit sabi mo maluwag pa yung sa harap mo, usually matetempt ka eh, hatawin mo, sige, para makapagsegunda ka. Or minsan mapipressure ka kasi ano rin, may mga sabihin nating nakasunod sa'yo sa likod. Pagka nandito ka naman kasi sa Baguio, may intindihan yan ng mga drivers eh. Alam nila eh, kapag ka ano lang, stable lang yung momentum mo, pag sakto lang yung takbo mo sa paakyat na yan, kunwari nasa 1.5 ka lang, nasa ano ka lang, nasa 2K ka lang, ganun, mini-maintain mo lang ng ganun yung movement mo. So sasabay lang din yung mga nasa likod mo sa flow mo. Hindi naman sila yung tipong magagalit or maiirita ba ang bagal-bagal mo. Basta huwag lang yung kanin na ako. So huwag lang yung sobrang bagal. Tama lang, tamang akyat lang. Ganun yung pinaka-safe, no? Especially kung ganun yung na-encounter nyo na one time hindi kumagat yung primera nyo sa akyatan, na from second gear nililipat nyo ng first pero wala, parang ayaw nyo pumasok. Saan tayo pupunta? Alimutan ko na rin saan tayo pupunta. Tatawag tayo. Sa pagka nagda-downshift ka. And like I mentioned dun sa previous video natin guys, ang downshifting is case to case basis. Kapag mabagal lang naman yung flow mo and magda-downshift ka, for example from second to first, hindi mo nakakailanganin mag-ref match nun. Pero if meron kang momentum, tapos gusto mo pa ng hatak pa, gusto mo pang humatak pa siya ng paangat, paakyat. For example, second to first ka, tapos para mas may power ka, especially kung mag-overtake ka, ganun. So i-rev match mo siya. And yun, yung mabilis ang double tap. Pwede rin isang tap. Kung kaya nyong kunin agad yung RPM, kung ano. Ako, yun na kasi nakasanayan ko eh. Like double tap, kasi mabilis ko lang din naman makuha. Pero pwede rin yung isang one tap tapos release, go. So depende na yan sa inyo kung paano yung gusto nyo maging driving style nyo. Kasi regardless naman, it's not going to
mess up the clutch component. Saka lang naman na may mess up ang clutch component pagka talagang nagagaralgal or parang nagagasgas yung nasasakal yung makina pag umaangat kayo. Na hindi nyo, na pwedeng hindi tama yung timpla nyo hindi tama yung timpla nyo ng RPM, tapos at the same time yung pag-release nyo ng clutch sa bite point, hindi rin tama yung timing. So dun nasusunog yung clutch natin. Masesense mo yan, mararamdaman mo yan pagka kunwari after mangyari yun na parang nasakal ka sa isang uphill, medyo naaamoy mo, parang may clutch siya, may sunog na clutch. yun yung masama sa clutch. Ibig sabihin nun na nagkamali tayo sa pagtimbla ng clutch natin sa uphill. Kaya ako dadaan. So yun, switch naman tayo sa sleepers, guys. Pakita ko sa inyo yung sa sleepers. Ito yung sleepers tinutukoy ko kanina. Ito yung parehong sleepers dun na yung hindi ko gamitin dun sa Vios. Pero eventually, yun, sinanay ko yung sarili ko. Tapos yun, na-figure out ko rin kung ano yung parang mistake na ginagawa ko dun. Pakita ko sa inyo ano ba yung mistake ko nun at ano ba yung parang nagpapailang sa akin. Dati kasi, tsaka si Vios kasi ang baba ng yun. Bukod sa mababa yung upuan mo, so yung pa ako, pagka nagre-release ako, itong portion ng tsinelas na to, sumasabit siya dito sa format. Kunwari naka-clutch in ako, tapos magre-release ako, sumasayad siya. Kaya doon ako naiirita, doon ako naiilang na especially kapag yung medyo mas malalaki pa na tsinelas. Ngayon doon sa kuya ko, wala lang sa kanya. So ang technique dyan is ito, medyo i-angle nyo yung paa nyo, yung left foot nyo, na parang i-ano nyo siya. Basta medyo i-angle nyo na para umangat tong Ang goal nyo lang is para mapaangat to. Tapos parang nakaganyan yung tapak nyo sa clutch pedal, igaganon nyo siya. Para pag nagre-release kayo, hindi siya sasabit, hindi siya tama. Pansinin nyo, ayan, i-release ko siya. Hindi yan sumasayad. So ganun. Basta tayo nyo na ganyan, i-release nyo siya. So ganun lang kapag ka sa tsinelas. Tapos sa mga modern cars naman na, if kumari ganyan, nakapaalang kayo, walang medyas. So may tendency minsan, pasmado tayo. Papawisan yung paa natin. So madulas yun or parang malagkit sa tsinelas. Meron naman tayong sa mga sasakyan natin, meron tayong yung sa aircon na tawag mo dito, ang palamig sa baba, para yun makatulong sa pag-eliminate ng pagpasma ng paa nyo.
Ayun. So, medyo malapit na rin tayo sa paroroonan natin. So, ito, yung sa tsinelas naman, panoorin niyo yung ano ko siya ginagawa. So, yung pa ako naka-angle siya sa pagtapak sa ano. So, parang ang halos tumatapak na part is yung sa pa ako, itong portion lang na ito na naka-fold. Para nakaangat yung tsinelas. Otherwise kasi kapag pa-flat ka dyan, sasabit yung itong dulo ng ano, itong baba ng tsinelas. Sasayad siya sa floor mat. Tapos tandaan nyo dun sa uphill tutorial guys, sinasabi ko sa inyo. So ito, nasa traffic area tayo, paakyat. Mabagal ang flow ng sasakyan. So hindi mo control ang takbo dyan. Kahit gusto mong i-maintain lang na dapat 1k RPM ka lang. Pag bumabagal sila, mapapahinto ka eh. Or hindi sa mapapahinto eh. Yung tipong pag sila rin bumabagal sila, bumabagsak din RPM nila. So ikaw, tapos may sasakyan din sa likod, ikaw bumabagal ka rin. So, pero continuous yung flow hindi sila nagfo-full stop, tuloy-tuloy lang, mabagal lang. So may times sa part mo, ang pwede mo ma-experience dyan is mabitin yung RPM mo. Lalo kapag sobrang bagal na pero tuloy-tuloy lang. Biglang bumagsak siya, sabihin natin 700, 600, tapos ramdam mo na. Once na kasi naramdaman mo nang wala nang hatak yung kahit pedal to the metal mo pa yan, i-pedal to floor mo yan, hindi na yan naarangkada. Kailangan mo na mag-clutch control ulit. Kailangan mo na timplahin yung clutch mo ulit para makabalik ka dun sa momentum mo na makaangat ka. Kaya yun yung sinasabi ko sa'yo, mabilis ang clutch control, and dun pumapasok yung multiple tapping and half clutch and bite point method na mabilisan lang. Ang goal mo lang naman kasi is makuha mo ulit yung RPM. Like for example, sa matarik na yun, alam mong kakailanganin mo ng 2K. So yun, titimplay mo na yung 2K. Tapos yun, magkocontrol ka. Either from half clutch to bite point. Minsan, isang beses lang pagka half clutch mo. Pagka bite point mo, half clutch, di ba? Timpla sa 2K. Tapos, release. Parang umarangkada siya. Then yun, kadalasan naman makukuha mo agad yun eh. Isang balikan lang, tapos makakapag-release ka na. Pero meron yung mga times na medyo kailangan mo pang pigaan pa. Kailangan mo pang dagdagan yung top mo para mas tumaas pa yung RPM pagka nabibitin. Pero pag di na talaga makahatak guys, huwag yun ipilit. Pag full stop na kayo, maiintindihan naman yun ng mga drivers sa likod nyo. Kasi basically mabagal naman yung flow ng ng traffic. So if ever na kailangan nyo huminto sa patarik, di mag full stop na lang kayo. Tapos kunin nyo ulit yung momentum nyo, kunin nyo ulit yung momentum nyo, kunin nyo ulit yung buwelo nyo. So either mag-shete method kayo, or yun, rektahin nyo, or yung sinasabi kong multiple tapping. Ano ba dito? Sige, dito na tayo, packet eh. Ito kasi pababa dito eh. Ito, uphill. Ito yung hanging, bitinan. So pag ganyan slow down, minsan di mo yung pwedeng basta-basta i-release ang clutch mo. Kasi mabagal yung flow eh. So pag alam mo nang tuloy-tuloy na, saka mo na lang siya i-release. Tapos yun, maintain mo na lang. Tapos pabagal ulit, clutch in ulit. Ganun ulit, control ka ulit. Full stop. Kasi tumigil na sila. Mag-shete tayo dito sa tsinelas ko. Teka, baka sumabit ako sa... Feeling ko sasabit ako dito sa cellphone eh.
mas malaki kong cellphone na ginagamit natin eh. Tingnan natin. Yikes! So, masabit ang ating legs sa camera. O sige, 7. Okay. Hey, pasobra tuloy. May cellphone kasi. So, pag sa mga diesel na sasakyan, mga ganyan, basic lang sa diesel yung ganitong mga akyatan eh. Or pitinan eh. Pero minsan pagka yung sa nasa gasolina ka na yung mga maliliit na makina, syempre medyo kakabahan ka. Kunwari sa Vios, ganyan. Pero basta magamay mo na, basta alam mo na yung timplahin yung ano, yung alam mo nang timplahin yung RPM ng sasakyan mo, alam mo yung bigat na kailangan mo sa pedal, makakaraos din kayo. Kasi dito ginagamit ko naman pang daily drive yung Vios ko nun eh. Wala naman ako naging problema. Doon lang talaga nagkakatalo guys kapag kayong kunwari sobrang tarik na. For example dun sa Quirino. Pag dito sa Baguio area walang problema yun eh. Yung mga normal na tarik ng kalsada, okay lang yan. Pero pag napadpad ka na sa yung talagang as in matataas na yung slope na kalsada, tapos kargado ka ha, so kargado to. Pagka dalawa lang sakay mo, okay pa. Ang na-experience ko dun kaya pa ng Vios. Pero pag puno kayo, naranasan ko dun sa Vios, talagang nabitin ako. Naka full stop na ako nun, ginawa ko na yung ano, talagang tinaasan ko na yung RPM ko, pero ramdam kong sakal talaga yung makina ng Vios dun sa yung ano kasi yun eh, rush hour kasi yun na traffic eh. Tapos nung time na yun kasi may kasalubong ako na ano, ay hindi pa yung nakapark pa dun sa Quirino Hill sa gilid na nagbababa ng tayo. May nakapark na ano, na truck, nagbababa ng gamit. Kaya one way lang siya. Kaya talagang sobrang traffic. Ang bagal ng flow. So hindi ako makabuelo nun. Hindi ko ma-maintain yung RPM ng Vios na para sana hanggang sa makaraos lang ako sa matarik na park na yun. Makaangat. Obligado. Kailangan ko mag-stop. So, kailangan ko ma-clutch control. Pero yun, hindi niya kinaya kahit na naka-full stop na ako. Sabi pa ng mga sakay ko, bababa kami. Pero paano ko umangat? Kasi nung time na yon hindi na tawag dito, hindi ka na rin makaka-atras eh. Kasi may mga naghihintay na rin sasakyan sa likod mo. Sabay-sabay kayong umakyat doon. Tapos may mga nakaabang sa taas din na nag-giveaway para makaakyat ka. So wala kang choice. Kaya yung time na yun talagang grabe. Pinilit ko siya and naramdaman ko talagang and naamoy kong nasunog yung clutch ko nung time na yun. So sa case na yun guys, sa mga ano yun yung talagang sobrang tatarik. Pero pag dito normal na roads, Baguio or packet kayo, dadaan kayong Quezon, dadaan kayong Marcos, kaya ng Vios yun. Parking ba tayo? Hello sir, meron po? Dito sa Take off lang siya? may papa-check up sa vet. Saglit lang, basta magtatagal. Medyo Magtatagal. medyo magtatagal. Bilang lang lang. Pwede dito po. Okay na siya. Ay, sagad din yung sa puwet nun.
Hirap nang walang reverse cam. Ay talaga. Okay na. Diba ako sa gabal? Nakaslant ako. Okay na daw eh. Ayun guys, so yun lang muna. Napakita ko na sa inyo ang barefoot na pedal cam view and at the same time pinagsabay na natin chinelas. So yun, pwede nyo na rin pag-aralan, i-try sa ano, kapag kayo yung tipong hindi sanay sa ano, hindi sanay magsuot ng chinelas or hindi sanay mag sapatos, mga ganyan. Practice nyo lang, magagamay nyo rin yun. Thank you guys. Thanks! Yun lang muna. Love you!